Hallelujah. Let's start with the word para hindi sayang ang ating oras. Ibigay ko po sa inyo ang gustong ibahagi ng Panginoon sa atin ngayon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Santiago, James chapter 2, verse 14. Pero babasahin natin siya sa Tagalog. James chapter 2, verse 14. Sabi niya dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya sa ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot, walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya na patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi mo naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, anong silbi nun? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Hallelujah. Amen? Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. Sumasampalataya ka sa Diyos, di ba? Mabuti naman. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin, nanginginig pa. Amen? Ang ganda sa Tagalog, no? Mas mabilis nating maintindihan eh. Okay? Nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Dito makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, itinuring siya ng Diyos bilang matuwid at tinatawag siyang kaibigan ng Diyos. Hallelujah. Diyan yung makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatunayan niya, pinatuloy niya, ang espiya ng Israel na itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, itinuring siyang matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Tama po ba? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Hallelujah! Faith without work is dead. Yes, we are saved by the grace of God. Don't get me wrong, lahat tayo may opportunity na tumanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Ang iniisip kasi ng iba, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, habang ikaw ay nabubuhay, may kalakip yun na dapat sundin mo din yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung tinanggap mo siya, tapos gagawin mo pa rin yung kamunduhan. Alam niyo po, ang mga simbahan sa Amerika nagiging compromiser na. To the point na i-justify nila yung kamalian nila, gagamitin pa nila yung Biblia. Pero mabuti na lamang, ang katotohanan sa atin ay matindi pa rin. Na kung saan dito sa Pilipinas, meron pa rin takot ang mga tao sa Diyos. Hindi tayo basta-basta matitinag. Kaya nga patuloy natin ituro sa ating mga kabataan ang pagkatakot sa Diyos. Respeto. Dahil darating ang mga araw, there will be a great falling away. Not by the world, because the world is already fallen, but by Christians and churches. Tingnan niyo yun sa ibang nangyayari sa mga ibang simbahan ngayon. Dinadala nila yung kamunduhan papasok sa simbahan. Na kung saan sasabihin nila, para makahikayat tayo ng mga young people kasi hinahanap nila ito. No!
The Lord says in His Word, there must be separation of His people and the world. Why will you bring the world inside the church? Ito yung bagay na hindi ako mag-a-agree. Hindi, Pastor, paano tayo dadami? Paano tayo dadami? Alam niyo po, walang kwenta ang number ng isang simbahan na kung dumami man tayo, tapos ang bawat isa sa atin ay nagli-live-in, pasaway, nagda-drugs, at kung ano pa mang makamundong gawa, nagiinom, at the back of everybody's back, alam mo yun, naninigarilyo. Ito ang masasabi ko po, when we build the church, we make sure that everyone grows strong in Christ. Lagi ko pong sinasabi yan kahit sa ating prayer meeting kahapon. Kung mawala man ako, mawala man si Pastor Jan o kayo si Mama Dang dito, may ibang papalit sa amin. At gusto ko po sana na kung saan dito kayo lumago bilang isang Kristiyano, magstay kayo dito. Mawala man kami, matisod man kayo sa amin, yung pananampalataya nyo hindi matitinag. At yun yung gusto ng Panginoon. Kasi po sa ibang mga relihiyon, pinagbabasihan nila yung pananampalataya nila sa leader. Kaya kapag nawala yung leader, nagkamali yung leader, palyado na lahat. Alam niyo po, ilang beses ng madaming natulungan si Pastor Jan sa mga churches na ganon. Na kung saan yung pastor nagkaroon ng issue sa mga member, sinalo ni Pastor Jan, and eventually naisaayos niya. At ngayon, it's still growing. The church is still growing. Ang nagiging problema kasi po sa iba, nagiging manipulative yung mga ibang pastor. Na kung saan, kapag wala siya, mag-fail yung ministry. Dito po sa atin, mawalamang kami, mga pastor dito, I know by heart na you will continue to have a deeper faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya yan. Pero po, gusto ko rin kayong i-encourage na ang bawat isa sa atin, ang bawat pananampalataya natin ay nagiging walang kwenta kapag hindi tayo nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, mahal kita. Tapos wala ka namang gagawin para sa Panginoon, hindi pwede yun. Kasi nga po, lahat ng may asawa, magtaas ng kamay. Ayan, lahat ng asawa, magtaas ng kamay. Ayan. Pag sinabi sa inyo ng asawa ninyo, sa mga, sa mga kababaihan, na may asawa. Pag sinabi ng asawa niyo na mahal kita. Tapos kabuanan na, wala pa siyang binibigay na pambayad ng kuryente, pambayad ng ganito, ganyan. Anong iisipin ng isang nanay? Mahal mo ba talaga ako? Kaya mo nga ako pinakasalan para buhayin natin ang pamilya natin together. Alam niyo po, ito yan. Okay, let me be clear. Nagiging mali na kasi yung perception ng mundo ngayon, no? Ang lalaki ang dapat magtrabaho. Ang babae dapat inaalagaan yung mga anak. Amen. Pastor, paano niyan ako? Yung asawa ko walang trabaho. Anong gagawin natin? Pag-pray nyo. Pag-pray nyo mabuti. Kasi po ito yung ginagawa ng kaaway ngayon. Tinatanggal nila yung correct family order. Oo. Minamali kasi. Ngayon, baliktad na. Yung babae yung nagtatrabaho. Tapos yung lalaki nasa bahay. Mali. Mali talaga. Mali. It's so wrong. Ang tawag doon, bumbilya ng tahanan, yung tatay. Hindi pwede yun. No. Kasi po, kaya ito nangyayari niyan Kapag nagkaroon ng trabaho ang babae, ang usually iniisip niyan, hindi ko na kailangan ng asawa. Bakit pa ako nag-asawa? Ang lalaki kasi kapag nagtrabaho yan, ang una niyang iniisip, paano yung mga anak ko? Yung pamilya ko, sinong bubuhay sa kanila? Alam niyo yan?
Nawala na yun ngayon. In this generation, nawawala na. Sa ibang bansa, wala na. Pero sa Pilipinas, papunta na doon. Kaya po mag-iingat tayo. Ano ho? Pwede ba sabihin ng isang lalaki na mahal niya ang asawa niya kung hindi siya magpo-provide? O sa mga asawang lalaki naman, pagod na magtrabaho, tapos pagdating mo sa bahay, walang nakahain. Di ba binigyan kita ng pang-grocery natin? Nasaan yung paghainan mo naman ako? Kailangan pa ba sabihin yon mga nanay? Kailangan pa sabihin sa inyo ng asawa niyo yon? Tapos sasabihin mo, mahal kita. No. Paghainan nyo. Kasi po, yun yung order. Yung correct order. Kaya ang sinasabi ko, sa ating mga ibang kapag ikaw ay career woman, huwag ka mag-asawa. Dahil yung i-raise yung bata, kawawa. Okay? Pastor, ibang generation na ngayon. It doesn't matter what generation you are in. Ito ang biblical generation. Sinasabi ko sa inyo. Amen. Now, if you believe in the Lord Jesus Christ, you will also believe in His order. Inano yan ni Paul. Pero sa kanan natin pag-aaralan yan. Hindi muna yan yung topic natin. Ano ho? We cannot say to the Lord, we love the Lord, then we're not going to do anything for Him. Faith without work is dead, just as a body without a spirit is also dead. So you don't really understand faith in Jesus if you are not working to build the kingdom. Huwag kayo ma-offend, hindi mo talaga naiintindihan ang pananampalataya kay Jesus kapag hindi ka sumasama, itaguyod ang kaharian ng Diyos. O medyo sweet pa ang dating, no? I-clear pa natin ng maayos, You don't really have a faith if you are not working to build the kingdom of God. Let me repeat that. Wala ka talagang pananampalataya kay Jesus kapag hindi ka sumasamang itaguyod ang kaharian ng Diyos. Medyo sumasakit na. Pero let me be blunt or straightforward. Your faith in Jesus is fake if you are not working to build the kingdom of God. Pastor, ang sakit mo naman makapagsalita. Alam mo ba ang laman ng aming mga puso? Hindi ko alam. Pero hindi natin pwedeng sabihin, katulad ng sinabi ni James, ni Santiago, na ang iyong pananampalataya ay totoo kapag wala kang ginagawa sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang pananampalataya? Hebrews chapter 11 verse 1. Ito yung napag-usapan natin last week, na faith is a certainty of things hoped for, a proof of things not seen, which is also connected with our faith to the Lord Jesus Christ. In the Lord Jesus Christ, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naligtas. Ngayon, hindi lang po nagtatapos doon sa kaligtasan na yon. Yung kaligtasan na yon, may kalakip na responsibilidad. Sabihin mo sa katabi mo, responsibility. Responsibilidad. Meron tayong responsibilidad na gagawin bilang anak ng Diyos. Bilang kaparte ng kanyang pamilya. Alam niyo po, sa bahay namin, lahat kami may parte na may gagawin sa loob ng bahay. Kapag minsan nakikita ko silang, kasi po, ito yan I will admit, no? Kung sa church, straightforward ako, mas ako sa bahay. Kapag sasabihin ko sila talagang diretso. Minsan maiiyak na lang sila. Kapag wala talaga silang ginagawa, talagang sasabihin ko. In terms of, kasi everyone is working for the ministry.
Sinabi ko nga sa kanila matatanda na rin naman tayo. Kapag ayaw nyo mag-ministry, tumulong dito sa ministry, alis kayo ng bahay. This place is built to build the kingdom. We are not here to relax. Alam niyo po, ba't malakas ang loob ko sinasabi sa mga ganito? Kasi nagpo-provide ako. And I'm giving all my all. Binibigay ko ang lahat, kaya hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng magreklamo sa akin. Kaya alam niyo po, I am straightforward regarding this matter, and I will also tell each one of us that since we are in the kingdom of God, part of the family of God, we ought to be doing something for the family. Because since we are called, this church is called the body of Christ. Merong ulo, may kamay, merong cells, merong red blood, merong white blood, merong puso, merong mga bones. Everyone has a part in the kingdom. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, hindi ko alam kung ano yung pwede kong gawin. Alam niyo pa, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay mamaya, kung ano yung pwede mong gawin sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Everyone has a part. Pastor, matanda na ako, pwede pa ba akong sumama sa mga ganito, ganyan? Alam niyo po, ang pagsisilbi sa Panginoon, walang retirement yan. Amen? Nagre-retire ba ang Panginoon? Kapag nananalangin ka, Lord, bigyan mo naman lakas ang aking tuhod, tumatanda na ako. Nagre-retire ba si Lord na sasagutin ka? No. He answers our prayer. He heals our diseases. He protects us. He is our shelter 24/7. Alam niyo po yung promises ni Lord sa Bible, buong taon yan. In every hour, kapag babasahin natin lahat ng promises ng Panginoon sa Bible, every single hour or minute, merong promise si Lord sa bawat isa sa atin. Ayun ay kung alam mo ang pangako ng Panginoon. So, ang iyong pananampalataya ay peke. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay peke kapag hindi ka gumagawa para itaguyod ang kaharian ng Diyos. Huwag po kayo masasaktan, pero ganun talaga ang ibig sabihin ni James. So, how can you have faith? Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. So, basically, we cannot just say we have faith in Jesus if we are not seeking His face, knowing His words, listening to His teaching, learning and following His ways. Meron po yan nakasulat sa Bible lahat yan. Kaya ang ating pananampalataya ay patuloy na lumalago kapag tayo ay patuloy na nagbabasa, nakikinig ng Kanyang salita at meron tayong personal devotion, may time tayo para makipag-usap sa Panginoon, para manalangin. Dito lumalago ang ating pananampalataya. Kaya kapag ikaw napapansin mo ang sarili mo na parang nawawalan ka na ng pananampalataya, ibig sabihin nito, gutom na ang iyong spirito. Kulang ka na sa salita ng Diyos. Di ba tayong mga Kristiyano, andito na tayo, nakikinig na tayo ng salita ng Panginoon, pero minsan dumadating tayo sa panahon na tayo halos nawawalan na ng pag-asa sa sitwasyon natin. Tama po ba? Sinong nakasubok ng nawalan kayo ng pag-asa sa sitwasyon nyo? Tingnan, taas natin ang pare-parehas tayo, di ba? All of us napunta dun sa condition na yon. What more if you do not have Jesus in your life? Kaya nga nagkakaroon na ng suicide. Dati ang mga Pilipino, makakapal ang muka. Hindi tayo nagsusuicide, pero yung mga kabataan ngayon, tingnan nyo, nabubuli lang sa school. Tumatalon na sa building. Pilipinas yan, ha? Wala namang ganyan noon. Pero ngayon, nagbabago na kasi kulang ang salita ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay may anak, dalhin niyo siya sa simbahan. Amen? Katulad ng mga baby natin dyan. Ayan. Diba? Alam niyo po, huwag niyong i-disregard yung mga ganitong situation.
Katulad niyan yung tingin sa akin ni Seki, parang totoo Alam niyo, maaalala niya yan. Kasi naaalala ko nung bata ako, nasa lap ako ni Mama Dang, nakahiga. Pero naririnig ko pa rin yung word. Do not despise those moments because they will remember. Pastor, pwede kong dalhin yung sige, dalhin niya. Kahit na mag-iingay sila dito, at least they will hear the word. At kapag medyo lumaki-laki na sila, pwede natin silang dalhin sa Sunday school. Alam niyo po, darating ang araw na magkakaroon tayo ng Sunday school na kung saan meron din tayong toddlers na mag-aalaga. Sa ngayon po, wala po kasi tayong facility and we lack manpower. Pero darating ang time that we are going to establish this. Amen po ba? Sa lahat ng may mga asawa at mga bagong baby, huwag kayong mag-alala. Pinaplano natin lahat yan. By God's grace, i-establish natin yan. Now, let's go back to the topic. So basically, we cannot say we have faith in the Lord Jesus Christ if we are not going to seek His face. Hahanapin natin siya sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, pakikinig ng preaching, katulad ng ginagawa po ninyo ngayon. Gayun din yung following His ways and His teaching. Hindi lang tayo nakikinig, kundi ginagawa rin natin kung ano yung napapakinggan natin at nababasa natin sa loob ng Biblia. Amen po ba? Yan ang pananampalataya. Ngayon, ano ba yung commandment ni Jesus? What are the commandments of the Lord Jesus Christ? Or what do we need to hear about His Word? Ito yung tinatawag na, yung words kasi, o yung commandment ni Jesus is to build His kingdom. Sabi ng mga disciples, Lord, huwag ka munang aalis. Paano kami dito? Iiwan mo na lang ba kami? Sabi nila nung paalis na si Jesus, pabalik na siyang langit. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. I will send a helper. I will go to my Father and tell Him na ipadala niya ang helper sa inyo na yung banal na Espiritu. At siya yung tutulong sa inyo, ituturo niya lahat ng bagay. Sabihin natin lahat ng bagay. Lahat yan, lahat. I'm telling you, I've tested this in my life. Iniisip kasi ng iba sa atin, alam kaya ni Lord to? Alam ni Lord yan. Kayo, mag-isip kayo ng dyan, ng bagay. Alam ni Lord lahat yan. He created you. We are just but a speck of dust in His sight. But yet He loves us. He cares for us. But you see, kailangan natin ang Panginoon. Kaya tayo patuloy na nananampalataya sa Kanya. At yung pananampalatayang yon, laki pa natin ng tinatawag na responsibilidad bilang mga anak niya. Ang sabi ng Panginoon, ito yung isang bagay na pwedeng mong gawin na isa sa mga bagay para itaguyod ang kaharian ng Diyos. Ngayon, tanungin mo muna yung sarili mo, gusto mo bang itaguyod yung kaharian ng Diyos? Gusto mo ba? Ngayon, tatanungin mo isipin niyo muna to. May pananampalataya ba ako? Yes, naniniwala ako sa Diyos, niligtas niya ako, tinanggap ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pero ang pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hindi po nagtatapos yun doon. Magtatapos yan sa pamamagitan ng ginagawa mo para sa kanyang kaharian. Ngayon, iba naman ang istorya na kung saan kapag mamamatay ka na, God forbid, nasa deathbed ka, tapos tinanggap mo si Jesus, hindi naman pwedeng sasabihin ni Lord sa'yo na, dahil hindi mo nagawa yung works, hindi ka sasama sa langit. Kasi mamatay ka na kakatanggap mo lang, late na, sorry. Walang ganon. Alam niyo po, may mga situation na ganon. Pero habang ikaw ay humihinga, hinga po tayo. Habang ikaw ay humihinga, may pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Amen. Yan. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 20, sabi niya dito, Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. God commands us to make
disciples. To make disciples of Jesus, not to make disciples of you. Amen. Disciples of Jesus. Kaya the way I am teaching you, gusto ko lahat ng tinuturo sa akin ng Diyos ay matutunan nyo din. Katulad po nung when God gave me in particular the spirit of prophecy and I started prophesying. I hear the voice of God and sometimes I hear Him audibly to the point that I will stop what I'm doing. I'm hearing, Lord, Lord, ano yun? I want you to experience the same. And I prayed for you. And some of you were able to receive the same gift. Amen. Kaya nga natutuwa ako kapag, lalo na sa prayer meeting, when we receive a word, or sometimes when one of us sa prayer meeting receives a word from God, they will declare the word. And I know in my heart na yung gift, hindi lang kay Pastor Mac. It's for everyone. Alam niyo po yan? Ito yung tinatawag kong paglago natin ng sabay-sabay. Hindi tayo titigil kasi yung pastor natin pumalya. But we will continue to have faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew, make disciples of Jesus, not make disciples of you. Amen? Tama na yung ikaw. Yung ikaw na isang problemang ikaw, tama na. Huwag ka nang gumawa ng disciple mo. Pero gagawa tayo ng disciple na katulad ni Jesus. Amen po ba? Paano natin makakamtan yun, Pastor? Hindi naman tayo si Jesus. Ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan to teach all things. Amen. So, building the kingdom is making disciples. Medyo malalim, Pastor, hindi ko alam kung paano mag-make disciples. Meron po ba kayong mga kamag-anak na hindi pa Kristiyano? Lahat ng meron, magsabi ng? Okay, meron, okay? Let's start inside your Jerusalem, sa loob ng bahay ninyo. Alam niyo po, ang hindi pa Kristiyano, may hirap dalihin yan sa loob ng simbahan kapag hindi niya makikita ang pagbabago sa iyo mismo. Amen? Hindi mo sa kanila pwedeng sabihin, nakasulat sa Bible, nakasulat sa Bible, nakasulat sa Bible. Tapos ginulat ka lang. Sinabi mo, ay, kabayo. O yung iba sasabihin nila, mura. Alam niyo yan? How can they believe you? Pastor, ano lang yun? Gesture lang na kasi nakasanayan na. No. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Kung ano laman ng puso mo, ito ang lalabas sa iyong bibig. Pastor, ang laman ng nasa puso niya, kabayo? Siguro. Di ko alam. No? Pero makikita nyo, totoo ito. Pastor, hindi naman siguro sa lahat ng oras. No. The Bible is telling the truth. Amen? It's 100% correct. Pastor, paano ko i-change yun? So, ganito yan. Bago ka makagawa ng disciples, you need to establish yourself first. Ang isa lang pong sekreto dito is patuloy ka magbasa ng Biblia. Magbasa ka ng Biblia sa araw-araw mong pamumuhay. Bago ka matulog, magbasa ka ng Biblia. Pero huwag kang hihiga, kasi pag in the beginning, tulog ka na. Upo ka muna. Basahin mo yung isang chapter, ika muna. Para kapag katulog mo, yun yung maaalala mo. Huwag ka mag-scroll. Huwag ka mag-scroll sa mga social media mo kasi mapapanaginipan mo yon. Tama. Pero most of us are doing that. Pero pinapaalala ko po sa bawat isa na kailangan po natin magbasa para lumago tayo. Kasi ang change, mangyayari yan sa pamamagitan ng patuloy ng pakikinig, pagbabasa, at pagsasaliksik sa salita ng Panginoon. Amen. So that's one part, isang parte ng pagbibuild ng kaharian ng Diyos is to help yourself change. Pero ito nakasampung taon ka na,
Sasabihin mo kay pastor, Pastor, hindi pa ako ready kasi wala pang change sa... Oh, gosh! Come on! It's been 10 years. Ilang taon pa ang kailangan mong hintayin para mabago ang inyong sarili. Alam niyo po, sa business, parang ganito, nung una nag-business ako, ang sabi ng Panginoon sa akin, aralin mo itong isang bagay na to. Inaral ko naman. Tapos nag-design ako dun sa isang software habang nagde-design ako ng 3D model, yung ginagamit sa games. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako satisfied. Dapat galingan ko pa para mas bilihin ng mga tao yung yung sabi ng Panginoon, habang nag-aaral ka, ibenta mo kung ano yung meron ka. Para hindi nasasayang yung oras mo. Kasi kailan ka gagaling? 5, 10 years? Sabi sa akin ng Panginoon. Sabi ni Lord sa akin, kung ano yung natutunan mo ngayon, ibenta mo yan. Ngayon, sabi ni Lord, madaming manglalait sa'yo. Masasaktan ka, pero tatagan mo yung puso mo, sabi ng Panginoon sa akin. True enough. Pinost ko. May mga bumili, may mga natawa. Then eventually, may mga nanlait. Pangit ang gawa mo. Balik mo yung pera ko. Bahala kayo dyan. Binili nyo na eh. So, alam nyo po yun, ang point ko dito is, huwag mo nang hintayin na mabago ka ng fully. Kasi pag nabago ka ng fully, pwede ka nang umuwi sa langit. Nai-gets nyo po? Nai-gets nyo yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nakita ko po si lola ko, si Mami, nung bumisita si lolo ko ng babae, iniwan yung family nila. Sumama sa ibang babae. Nakita ko na pinaghainan niya pa, binigay niya pa ng damit, tinulungan niya pa, etc., etc. Sabi ko, Lord, Mommy is so perfect. Kaya nung namatay na si Mommy, alam kong handang-handa na siyang umuwi. Handa na ba kayo umuwi? Wag muna. Okay. Wala mo nang uuwi. Sabi mo sa katabi mo, madami ka pang gagawin kay Lord. Sige, sabi na, madami pang gagawin para sa Panginoon. Yan. Wala mo nang uuwi. Hindi pa tayo nakakalahati sa ating gawain para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, na bago sa'yo, di ba? Ipakita mo yung change sa mga bata, sa mga kabataan. Gusto mong ayayain yung mga magulang mo na hindi nagsisimba, ipakita mo sa gawa. Pastor, paano ang gawa? Pag uwi mo sa bahay, maghugas ka ng pinggan. Maglinis ka ng bahay. Paghainan mo yung tatay mo o kay nanay mo, sasabihin na, ano ko yung kain ng anak ko? Nabalitaan ko, nag-church sa prayer, makasama nga. Alam mo yun? Pero kapag ikaw yung nagsisimba ka dito, tapos pinagpipray mo yung magulang mo na punta sa simbahan, tapos pag inutusan ka lang bumili ng toyo, ako na naman, may toyo na naman yung anak ko. Saan ba nagsisimba ito? Saan ba ito nagpupunta tuwing ganitong oras? Yang hampre na yan. O, ito mo, nasisipa kami. Nasisipa yung church dahil sa ugali mo. Mga magulang, gayon din ang bawat isa po sa atin. Maging example tayo. Alam niyo po, pag ang tatay ang nag-aya, wala na magagawa ang mga anak. Kaya mga tatay, hanggat nakatira sila sa ilalim ng bubong ninyo, kayo ang masusunod. Amen, mga tatay. Punta kayo sa simbahan. Pastor, yung anak ko na yung nagbibigay ng pera. Wala na akong karamatan. No. Alam niyo po, full pa rin ang respect ko kay Mama Dang sa kay Pastor Jan. Na kahit ako nagbibigay sa bahay, hindi ko tinitake over yung pagiging magulang nila. Respect 'yon. It's a respect. O sabihin na natin, reverential fear of the Lord because this is the order. Amen? Order, a family order. Okay? So, sabi ng Panginoon, make disciples. Make disciples of the Lord Jesus Christ. Isama niyo ang mga anak niyo, pag-pray niyo yung mga kamag-anak niyo na one time, dadalo sila. Kung ayaw man ng mga nagawa niyo na lahat ng mga bagay-bagay, ayaw pa rin nilang sumama, sunod niyo yung mga kaibigan ninyo. Kaya nga alam niyo po, sa pamamagitan ng ganito, mas mainam na ipag-pray niyo kung sino yung pinakamadaling isama. Unahin niyo sila.
Amen? Wag niyong ipilit yung mga super pasaway. Kasi mauubos ang oras ninyo. Pero ipag-pray niyo pa rin sila. Ngayon, hindi lamang po yun. Isang part yun ng building of the kingdom of Christ. Kingdom of the Lord Jesus Christ. Amen? Isang part yun. At another part, ito yung sinasabi rin ni James sa James chapter 2, na showing mercy to others. Pagpapakita ng awa sa ibang tao. James mentioned an example of someone who sees a brother or a sister who is in need, but does nothing to help them. He questioned how genuine their faith is if it doesn't result in practical help na dapat na ibigay. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin sa mga nakikita natin sa daan na pagpalain ka naman ni Lord, tapos iiwanan nyo lang sila. Mag-iwan kayo ng something. Bigyan nyo silang pera, bigyan nyo silang damit, bigyan nyo silang pagkain. Amen. Pastor, ang problema naman natin dito sa mahihirap, lalo na yung sa checkpoint, yung mga badyaw, ginagawa na nilang, alam nyo bang mas malaki pang kita nun kaysa sa inyo? Totoo yan. Sa kakapiso-piso nila, ngayon 20 na yata hindi ko alam. Mas malaki ang kita nila. Yun naman kasi, harap-harapan na eh. So, yung mga ganito, alam mong ginagawa na nilang trabaho. Pero kaya nga dapat magkaroon tayo ng discernment kung sino yung tutulungan. Kasi meron talagang nangangailangan. Halimbawa, yung mga matatanda na hindi na maarugan yung sarili nila, yung mga widow na meron siyang ang daming anak, tapos wala siyang asawa, yung mga ganito yung tinutulungan. Pastor, paano naman yung may asawa nga siya, dami nilang anak, yung asawa naman, di nagtatrabaho. Ano yung pwedeng gawin doon, Pastor? Pwede ba natin sila? Huwag niyong tutulungan yun. Sama naman ni Pastor. Hindi. I'm telling you the truth. Huwag niyong tutulungan yun. Alam niyo kung bakit? Children are made to cause the father to work. It's a gift from God. Yung baby na yan, merong kalakip na responsibility ang baby. Alam ko nararamdaman na yan ni Jonas sa ni Hazel. Yung bigat. Mas bibigat pa yan kapag pumasok na yan. Wala nang katapusan yan hanggang college. Ngayon, it causes them to work. It causes them to work. Ngayon, kapag yung tatay irresponsible, alam nyo po, alam ko meron tayong batas dyan. Pwede niyong isumbong yan. Wala na kasing ibang ginawa, Pastor, kundi maglasing, kundi magsugal. Wala na nga kinikita, isusugal pa. Puro naman talo. Buti sana kung panalo eh. Puro naman talo. Paano yan, Pastor? Alam niyo po, pwede niyong ireklamo yun. Pastor, ayaw naman namin siyang makulong. Alam niyo po, mas maganda nang makulong yung ganon kaysa magiging problema lang sa sa loob ng bahay ninyo. Masama man itong pakinggan, pero magbabago ang isang tao kapag nakulong. Makikita niya yung mali niya. Alam niyo po, meron akong isang kakilala. Nung nag-aaral ako sa Manila, yung tatay niya, pusher. Tatay niya, push ng push. Push ng push to the point na nahuli. Tapos umiiyak siya sa nakita ko pa kasi binisita namin umiiyak siya sa rehas, Himas Rehas. Hindi ko na pa talaga ulitin. At nung nakalabas na siya, kasi napiansa. Nung nakalabas na siya, hindi na talaga siya umulit. Alam niyo yun, sometimes kailangan mangyari yon. Pero pag-pray niyo muna, okay? Baka meron kayong kamag-anak na gano'n. Sabi ni Pastor, pakulong natin. Okay. Hindi. Okay. Suggestion lang yun. Pero ipag-pray nyo ng maigi. Kapag yung asawa nyo naman yung ganun, ipag-pray nyo pa rin.
Ipag-pray nyo sa Panginoon because yung conviction po, nanggagaling yan sa Diyos. Pero yung mga katulad ng mga taong ganito, dapat pinag-prayer and fasting yan. Amen. Pastor, pwede mo ba kaming ipag-pray and fasting? Kamag-anak nyo yan, pag-pray and fasting nyo yan. Kasi ako may pinag-prayer and fasting din ako. Para-pares tayo may problema, okay? Hindi ko sinasabing hindi ko kayo mahal. I'm praying for you as well. But you have to go through the same process as everyone else. Huwag po nating isipin na mas mahirap ang problema ko kaysa sa katabi ko. Huwag niyong isipin yon. Lahat tayo dumadanas ng kahirapan para tayo mahubog sa halintulad ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Show mercy. Kapag kayo ay nakakita ng mahirap, tumulong kayo. Okay? Tumulong tayo sa mahirap. Meeting the needs of others. James uses an example of providing clothing, food, to illustrate the point that faith without works is useless. You can say to the poor na sana hindi ka lamigin mamayang gabi kapag natutulog ka dito. No, that is not faith. Your faith is dapat bumili ka ng jacket niya. Lalo na ngayon, malamig ngayon sa Pilipinas, di ba? Bilhan mo siya ng jacket. Pastor, mahal yung jacket. E di bilhin mo siya kung ano yung kaya mo. Punta ka sa ukay-ukay. Amen. Yes, Lord. Okay. Ito yung instruction ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sa sinisweldo natin, maliban sa ating tithes and offering, dapat nagtatabi kayo ng amount, a certain percentage sa inyong income para sa charity. Hindi yan hihingiin ng church, okay? Yung charity percentage na yan, yan yung ibibigay nyo sa mga nangangailangan. Pastor, kami mismo nangangailangan. Paano yun, Pastor? Okay, exempted ba kami? Hindi ka exempted. Hindi ka exempted. O, tanungin ko po ang bawat isa sa atin, kaya nyo bang bumili ng Skyflakes? Lahat ng kayang bumili ng Skyflakes, magsabi ng, mahal ba ang Skyflakes? Magkano yon? Ngayon, yung certain amount na yan, itabi mo. Kahit na pa piso-piso yan, pa 20-20 lang, itabi mo yan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, itong perang ito, para sa iyo, kapag may nangailangan, ibibigay ko. Kapag may nagugutom, ibibili ko ng Skyflakes, Lord, para mabusog sila. At sasabihin ko sa kanila, mahal ka ng Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkain. And that is faith with works. Your faith is not dead. Amen. Pero know this, people of God, as Christians, huwag kayo basta-basta tutulong na yung kakatok sa bahay ninyo. Namatay si ganito, namatay po si ganito. Sino kasi yun? Si tatay, yung taga-singil sa mga patay dito. Pero hindi ito. Minsan nga, duman sila dito, tapos, pwede po ba kayo mag-donate sa patay? Tapos may duman na kasabay niya. O tang nina naman mete. Sino na naman namatay tayo? Parang naniningil ka na naman. Taga-singil eh. Alam niyo po, ito mga taong to, hindi dapat tinutulungan yan. Kasi ginagawa nila tayong business na parang may pinatago silang pera sa atin. Pero ito po yan, kaya tayo patuloy na mananalangin sa Panginoon kung sino dapat yung tutulungan natin. Previously, alam niyo po ba sa school, nung meron tayong malaki-laki pang income, kami ay, sige, tulong dito, tulong dyan, sponsor din. Kailangan mo sponsor? Pasok ka! Parang gano'n kami noon. Tama? Pero we learn our lesson. Because some of these kids took us for granted. Took us for granted. Na kung saan tinulungan mo na nga, maalala ko po na ikikwento ni Kuya Joel, na siya kasi yung naghahatid sa mga batang ito. Hatid niya sa school, pag alis niya,
Babalik siya ng konti, sinilip niya ng konti. Aba, hindi pumasok sa school, lumihis. Nagkating. Yun mga yon, mga full allowance yung mga yan. Libre pagkain yung mga yan. May mga pinapadala pa sa kanilang mga damit-damit. Yan yung mga panahon ng kayamanan ng Humphrey. Okay. Pero, hindi natin na-handle well. Pero ngayon, kapag kumukuha tayo ng scholarship, actually ngayon, hindi na natin kasi kahayaan o katulad natin. Ngayon po yung scholarship natin, percentage na lang. Kasi hindi na tayo ganong kayaman. Siguro in the near future, pero kasi baka pag yumaman kami, baka kayo din yumaman. So hindi nyo na kailangan, di ba? Kasi sabay-sabay tayong yayaman. Amen po. Walat ng mayayaman. Sabi nang. Di ba? Mas maganda yon. Amen. So meeting the needs of others. So pray earnestly. Discern kung sino yung pwede mong tulungan. Kasi makikita mo naman sa mata ng mga tinutulungan mo kung gutom ba talaga sila o kung binibusiness ka lang nila. Maalala ko, nagbibigay ako ng pagkain doon sa isang namamalimos. Ayoko yan, gusto ko pera. Kapal naman ito. Akin na yan. Pumila-pila pa ako sa Jollibee, tas ayaw mo. Ang gusto niya daw pera. Wow. Grabe, no? May mga ganon. Kaya mag-ingat po. Kaya ako, madalang talaga akong magbigay ng pera. Kapag may nakita akong gutom, pagkain ang bibigay ko. Okay po, ito yung instruction sa atin ng Panginoon. Magtabi kayo ng certain percentage sa inyong income para pang tulong. Amen? Kahit piso yan. Pastor, sa isang buwan, piso lang yung kaya ko, pwede ba yun? Itabi mo yung piso mo. Amen? Ngayon, minsan kapag may nalaglag na piso, hindi nyo na pinapansin eh. Diba? Dapat 20 bago nyo pulutin. Social kayo. Diba? Kaya nyo mag-ipon ng piso, ng 20. Tabi nyo yan. I-dedicate nyo kay Lord. Sabi nyo, Lord, ito lang po yung kaya ko talaga. Ibibigay ko po sa mahihirap. Na mas mahirap pa sa akin. Okay? Amen po. Iyon ang isang bagay ng pagtaguyod ng kaharian ng Diyos para yung pananampalataya mo ay maging buo. Amen. Yan. Obedience to the commands of the Lord Jesus Christ. Parang si James, yung in-example niya si Abraham, yung willingness na i-offer niya kay Lord ang lahat. Kaya ba nating i-offer ang lahat sa Panginoon? We offer our time, we offer our lives sa Panginoon. Such thing. Kasi pag ginawa natin ito, yung faith natin nagiging complete. Lastly, living out one's belief. James argues that faith is demonstrated through action. He uses Rahab, the prostitute, who helped the Israelite spies as an example of someone whose faith was evidenced by her actions. Halimbawa, nangangailangan ng ating kapatid na Kristiyano. At alam mo naman yung pagkatao niya, pero pag alam mo mapanggoyo to, huwag niyong pahiramin. Alam niyo mga ganun? Madaming ganun eh. Ginagamit nila yung mga kakristyanuan. Sister, pwede pang umutang sa'yo. Ikaw naman na bilang mabait, sige, pinautang mo. Tapos next month, sister, andito ka na naman. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng isang technique sa mga ganitong tao. Sister, wag mo nang utangin. Sa'yo na to. Bigyan mo siya ng amount na kaya mong ibigay. Ngayon kung babalik siya para hihingi ulit, di ba binigyan na kita, di ko na nga pinabayaran sa'yo. May mga ganun talaga mga tao, lalo na, ewan ko ba, buti nilang sa atin. May ganun ba sa inyo? In Jesus' name, I rebuke you. Okay? Hindi tayo magkaroon ng ganong tao dito. Hallelujah.
Pero meron din naman yung mga nangangailangan na totoo, tulungan po natin sila. Amen? Kaya po, ipag-pray nyo. Dalawa lang kasi ang prayer na pwede nyong gawin eh. Lord, i-bless mo po si pastor para pagpalain niya po kami. Pwede yon. O kaya, Lord, i-bless mo na lang ako. Wag na si pastor, ako na lang. Pwede po ba yon? Pwede rin yon. Ang importante dito, yung meron tayong pananampalataya sa Diyos at yung magpapagamit tayo sa Panginoon bilang, sabihin natin, channel ng blessing niya. Ibig sabihin, dadalo sa iyo, tutulong mo sa iba. Sino pong gustong tumulong sa mga mahihirap dyan? Yan. Madami tayo. Ayaw yata nung iba eh. Pastor, ako yung mahirap. Hindi po. Hindi ka mahirap. Sabi ng Panginoon, ikaw ay pinagpala. Lahat tayo ay pinagpala. So overall, ang ini-emphasize lang po ni James dito sa binasa natin is yung genuine faith is active and produces fruit in the form of works. May ginagawa tayo para sa kaharian ng Diyos. Hindi yung ilang taon na tayo dito po sa Humphrey ay nakaupo lang tayo dyan. Ano ba yung pwede kong gawin sa simbahan, Pastor? Madami tayo pwedeng gawin sa simbahan. Kailangan natin ng usher. Anong gagawin ng usher, Pastor? Diyan lang kayo sa sa labas, tapos batiin nyo lang yung mga papasok. Kakilala naman namin sila lahat. O di, smilean nyo. Welcome sa Humphrey. Paano kapag may bago, di ba? Smilean nyo lang sila. Pag tinawag kayo sa music, pwede kayo mag-apply kay Sir Aaron. Sabihin nyo sa kanya. Kapag papasa kayo sa kanya, di okay. Pag hindi, huwag kayong ma-offend. Okay? Huwag kayong ma-offend. Such things, madami tayong pwedeng gawin para sa simbahan. Pwede tayo mag-volunteer na maglinis, ano man yung pwede natin gawin para sa kaharian ng Diyos. At kapag madami kayong sobrang pera, pwede nyo yung ilagay sa ating offering box. Hindi ako namamalimos sa inyo. Sasabihin ko po sa inyo, hindi ko kailangan ng pera ninyo. Okay? Hindi kailangan ng church ng pera ninyo. Pero ito ay isang practice na kung saan ibinibigay naman natin ito sa mga ating nagtatrabaho dito. Kapag kulang yung pangsweldo natin sa mga teachers, may mga nangangailangang bata. Alam niyo po yung mga extrang kailangan po natin sa mga, halimbawa may kinuha tayo mga scholar, na kailangan nating idagdag ng certain percentage, dito natin hinuhugot yan. Yan. May katulad po ng bago, kinuha po natin si Brother Kaloy. Dito, ang simbahan po ang nagpapasweldo sa kanya. Ulitin ko, walang tinatanggap si Pastor Max, si Pastor Jan, at si Mama Dang sa loob ng simbahan na ito. Wala po kaming tinatanggap dito. It's all for the ministry. Yan yung pangako namin kay Lord. Amen? Kaya huwag kayong manghihinayang kapag nagbigay kayo dito, lahat yan na didisperse for His kingdom. Amen? Yan, isang bagay yan. Kaya kapag madami kayong pera, Pastor, ang dami kong pera, saan ko kaya ilalagay ito? Ibigay niyo po dito, walang problema yan. Gagastusin natin yan para pagandahin po natin ang ating ministry dito. Halimbawa, isang example, nakikita niyo po yung ating mga kisame. Yan. Kulang na lang yan, malaglag yan sa ulo ninyo. Ayaw naman namin mangyari yun, kaya paayos po natin yan. Yan yung mga pinaggagastusan natin. Kaya wag po kayong manghinayang. Ngayon, Pastor, tanong ng iba. Mamadaling ko po na ito ng konti. Kailangan po bang maging parte ako ng isang simbahan bago ko gawin yung pinagagawa ni Lord? Halimbawa, some people may ask, do we need to be a part of the church to do the commandment of God? Ano ba yung commandment ni Lord? Make disciples, tumulong sa mahihirap, maging masunurin sa kanyang kautusan, sa lahat ng kautusan sa Bible. Pastor, kailangan ko bang maging part ng church para gawin lahat na yon? Ito po yung sagot. Kailangan mo. Okay? You need to be a part of a church. Kaya kapag ikaw ay natututo dito sa loob ng Humphrey, you stay here.
Be a part of the church. Kasi ang body of Christ, hindi naman ikaw lang. Amen. Ang body of Christ, all of us. My head, my legs, mayroong arms, my torso, kung ano pa mang part ng body, lahat tayo may gagampanan. Pastor, matanda na ako, wala na akong pwedeng gawin para sa Panginoon. May hina na ako. Marunong ka manalangin, pwede kang sumama sa prayer meeting natin. Yun na lang yung kaya mong gawin. Part pa rin yun. Pastor, hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin. I-invite ko pa rin po kayo. Punta po kayo sa ating prayer meeting para ma-designate ko po kung ano yung pwede nyong gawin para sa kaharian ng Diyos. But I'm telling you, right now, huwag nyong hayaan na lumipas ang mga taon na wala kayong nagagawa para sa kaharian ng Diyos. Be a part of the ministry, and that is what actually the Lord is emphasizing over the teachings na bubulay-bulayan natin simula noong January. So that we could continue to grow in our faith. So that our faith will be, sabihin natin, complete. Amen. Let's all stand in the presence of God. Hallelujah. Ito lang po yan. You want your faith to be complete. Faith in the Lord Jesus Christ is knowing His Word and also doing it in action. When the Lord says, love your neighbor like you love yourself, then love them. Amen? Lalo na yung mga pinagpipray nating mga neighbor natin sa harap ng housing. Pastor, paano natin mamahalin yun, Pastor? Pray for them. God will make a way. Amen? O baka nandyan lang sila para mahubog kayo sa halin tulad ni Kristo. Amen? Kaya wag niyong i-despise yung mga moment na ganyan. But rather, rejoice and tell the Lord, blessed be the name of the Lord. Because eventually, God will see you through. Just to let you know, people of God, ito po yan, we need to understand this before we end. We all need to go through the process of molding with fire, hurt, pain, so that we could be molded in Christ's likeness. Na during this time, na kapag nakakaranas tayo ng mga kapighatian, it hurts us. And at times, it deteriorates our physical body. Amen? Kaya yung iba sa atin nagkakasakit, hindi na maintindihan ng doktor kung bakit tayo nagkakasakit. Ang gamot dyan, sabi ni Lord sa Bible, rejoice! And again, I say, rejoice. Tularan natin si Job na kung saan pulong-puno na siya ng kapighatian. Sabi niya sa Panginoon, blessed be the name of the Lord. He gives, He takes away. Blessed be the name of the Lord. Not unless we go through the process, we will not be like the Lord Jesus Christ. Kaya ngayon, yakapin na natin. O isipin nyo muna yung problema nyo. Come on, as we close our eyes, think about your problems. And tell the Lord, Lord, thank you that you have entrusted me with this kind of problem, because I know someday you will show me how to overcome. You will give me a breakthrough like Job. Hallelujah. Let me pray for you. Father, look at your people. I pray, O God, that let their faith be true. Cause them, O Lord God, to work for your kingdom, to know the kinds of work, O Lord God, that will continue to let their faith grow, O Lord, sa pagtulong sa may hirap, sa pag-make disciples, Lord God, sa pag-obey sa inyong mga salita. We pray, Lord, that let your Spirit be in each one of us, O Lord God, that we may please the Father. Today, O God, we just want to thank you, Lord, for everything that you have done.
Bless us continually, O Lord God, and we just surrender to you our hearts, our problems, and everything that we have, O Lord. We lay it all down at the cross of Calvary, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng magsasabi ng Amen and Amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.